Ma'am Elizabeth na butot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila nakita niyo naman kung Viral na nga ngayon ang ginawang pahayag ni Ma'am Elizabeth Zimmerman na umano'y sobrang namamayat umano si Tatay Digong sa loob ng piitan sa The Hague dahil hindi ito kumakain ng maayos. Ngayon sa isinagawang pahayag ni Attorney Harry Roque ay pinatutuhanan niya na sobrang namayat na talaga si Tatay at halos butot balat na lamang. Aniya sobrang nasasaktan si Tatay Digong sa mga ginagawang hindi makatarungan sa kanya, lalo na't mga dayuhang bansa ang naglilitis sa kanya. Dagdag pa ni Attorney Harry Roque na sa Setyembre 23 pa lamang babasahin ang mga kasong kakaharapin ni Tatay Digong. Pero umabot na ng halos 4 na buwan na siyang nakakulong sa ibang bansa. Alam umano ni FPRRD ang kanyang kahihinatnan dahil isa rin siyang abogado. Ipinapakita lamang raw umano ng mga anak ni Tatay Digong sa mga taga-suporta niya na okay lang ang kanyang lagay sa loob dahil ayaw umano nitong mag-alala ang kanyang mga kababayan, lalo na ang mga overseas Filipino worker na nasa labas ng kulungan naglalagi upang magbantay sa kanya. Aniya hindi makatao ang pagkulong kay Tatay sa loob, lalo na at hindi ito nakakakain ng maayos dahil hindi siya sanay sa mga luto ng ibang bansa. Ang tanging hangad lamang raw umano ng kanyang pamilya na sanay makauwi na si FPRRD sa lalong madaling panahon upang magawa na niya ang bagay na ginagawa niya dati. Ating panoorin ang pahayag ni Attorney Harry Roque. kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na talagang nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Digong, wala nang gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang na butot balat, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat, ibig sabihin napakalaki ng nawalang timbang kay Tatay Digong at literally siya ay butot balat na. Siguro naman hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Sakit ang loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyari na siya ay hinuhusgahan ng mga dayuhan. Talaga naman kung mula nung nagkaroon ng isang joint article na nagsasabi na dapat na-imbestigahan si Tatay Digong for crimes against humanity, 2017 pa po yun, sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila hilo? Independyenteng bansa ang Pilipinas, may sarili tayong hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas sumarap. Dahil mababaliwala yung pagkamartir ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independyenteng Pilipinas. Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di mano ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakalungkot pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila 30,000 daw ang mga namatay dyan sa war and drugs si Tatay Digong. Pero dun sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang biktima. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon pa lang sila na nagkukumpinse ng mga pulis na sa Pilipinas na tumisigo laban sa kanya. Humingi sila ng karagdagang panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Tatay Digong. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan na tumindig bilang testigo. Kaya nga po, naiintindihan natin kung bakit balat buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung pangungot niya at siyempre napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po ay dating prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi makatarungan na nangyari sa kanya. Ang taki ninyo, 120 days plus na siya nakakulong and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas po kasi, bago ka makasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation at titignan na doon kung merong ang krimen na nangyari at may posible ba na inasasakta lang gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po prueba ng prosecutor kung merong probable cause. Meanwhile, 120 days na siya nakakulong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na butot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila, nakita niyo naman kung paano yung naging asta ni Mayor Baste. Lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw. Si Congressman Pulong, hindi na po humarap sa amin dahil hindi na niya kaya kaming harapin. Dahil baka nga siguro maluha siya. No? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digong. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas, hindi lang nangyari sa kanya. Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabagang soberenya natin at ngayon po ay linalabag ang ating
ang karapatang pantao rin ni Tatay Digong. Well, bago po ako magpatuloy, dumarating ang pagkain namin tanghalian, pero tanungin ko muna po itong ating mga kababayan. Anong nararamdaman nyo nung nabalitaan nyo na butot balat na si Tatay Digong? Unahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong grupong to. Ito po, 2015 na pa, ay DDS lang. Tayo po, si Emily, no? Si Emily po ay DDS na 2015 pa lang.